Hello guys, and for today's video, pag-uusapan po natin si Cash Express Loan Application na isa sa mga pioneer na online lending company, existing pa rin at nagpapautang pa rin po hanggang ngayon. At take note nga po guys, dahil marami pa rin po yung na-approve dito, dahil nga po legit po siya, SEC-registered at submitting entity under CIC. At meron pa nga po siya ditong website na kung saan nga po direct ka na makakahiram ng pera. No need to install, pero ang tanong, safe pa rin ba at worth it pa rin ba na hiraman ng pera ito si Cash Express ngayong 2025? So alamin natin sa loob ng video na ito yung positive side at negative side ni Cash Express, kung still ngayong 2025 po ba ay safe at worth it pa rin po ba siyang applyan or hiraman ng pera. Despite the fact na marami na nga po yung nagsusulputan ng mga reklamo, negative feedback, the moment na ma-receive mo yung pera dito at the moment na andoon ka na sa point na magre-repayment, doon na nga po ninyo malalaman pagdating sa loan summary, loan disbursement, at doon sa repayment or installment basis na ino-offer po nila. Unahin natin dito guys yung positive side, kung bakit hanggang ngayon namumutawi pa rin po sila dyan sa social media at marami pa rin po yung nagtitiwala sa kanila na manghiram ng pera. So, una nga po kasi guys dito, so mabilis at ma-approve ka kaagad dito kahit na ikaw ay first timer, borrower pa lamang. So, same day process at within 5 minutes lang, matatanggap mo na kaagad yung pera na nahiram mo. So, number 2, no need more documents. So, no hassle sa pag-apply at basic lang yung mga informations na hinihingi nila. So, hindi ka dito pahihirapan pagdating doon sa mga informations na fill upan mo. Third nga po guys ay no more contact references needed. Hindi mo na kailangang mangdamay or gumamit ng iba pa pong tao para gawin pong contact person. Number 4, no need payslip or no need proof of income. So, kahit ikaw ay unemployed, ikaw ay nasa bahay lamang, at ikaw ay estudyante, may chance ka nga po na mag-apply dito. Number 5, kailangan mo nga lang po ng isang government valid ID kung driver's license, national ID, passport, postal ID, PRC ID, SSS ID, at UMID ID. So, po yung mandatory ID na kailangan po nila. So, kailangan meron ka ng at least isa dito. Number 6 ay kailangan meron kang isang GCash account number na gagamitin na pang-register upon opening po ng account dito, dahil doon na rin po nila mismo i-disburse sa GCash account mo yung approval amount na i-disburse nila sa'yo. Number 7 nga, mas mabilis na nga po yung pag-approve nila dito dahil meron nga po silang sariling website. Isi-search mo na nga lang sa Google Chrome yung Cash Express and direkta ka na doon sa kanilang website and then apply. Plus nga dito guys, 0% siya on your first loan. So, buo mo siyang marireceive ang loan for 7 days. So, nag-approve po sila dito ng 500, 1,000, or 3,000 up to 10,000 sa mga first-timer user. Depende po yan sa assessment or sa evaluation ng kanila pong credit analyst. Depende rin po sa eligibility kung saan magbe-base po sila doon sa mga information po na binigay ninyo. Ito pa lang sa mga positive side na ito, maiinganyo ka na nga talaga na manghiram ng pera dito dahil may assurance na kayo na masasagot nga naman kaagad yung pangangailangan mong pinansyal dito. Pero guys, lagi po nating isipin na lahat nga po ay nagbabago. At ito nga po si Cash Express ngayon, 2025, ay time to time ay nag-update na po ito. Especially nga po kapag ka na-approve yung loan mo dito. So, araw-araw mo yan na makikita doon po sa iyo pong dashboard. Nag-iiba po yan dyan yung iyo pong loan summary if ever nga na nabigyan ka dito ng 14 days, 1 month, up to 5 months na repayment schedule. At may mga proof nga po tayo dito na ipapakita na magpapatunay na hindi na nga po siya 0% interest sa first loan. So, meron na nga po siyang bawas, it's either nga po na processing fee or sadya nga ba talagang meron itong hidden charges. Let's say na-offer ka nga po dito ng 10,000 at ang pinili mo dito ay yung installment basis na merong prolongation. Doon mo na nga po ma-realize na kapag nakita mo na yung loan summary, masusyak ka na lang na ang haba ng repayment schedule na susundin mo. At meron nga po itong 1.99% na penalty fee. Everyday po yan, if ever nga na overdue po kayo dito ng bayad. So, araw-araw po yun na magdadagdag doon po sa iyong babayaran. And bottom line, masasabi mo, yung share ito at super laki sa interest. Kagaya ko nga guys na nakahiram dito ng 3,000 pesos at na-delayed lamang po ako dito ng 5 days, ay umabot na nga po kaagad ng 5,321.6
yung overall na babayaran ko. So, within 5 days lang po yan na na-delay po ako ng bayad. At nung umabot na po siya ng 1 month overdue, so umabot na po ulit siya ng 8,773.2. So, and suddenly nga guys, hindi ko po ito nabayaran dahil na-shock na nga po ako sa sobrang laki ng babayaran ko. Sa halagang 3,000 lang na nahiram ko. At so, umabot na nga po siya ng 117 days or 3 months overdue. So, yung 3,000 pesos ko, umabot na nga po ng 19,368. So, sobrang laki na po nun. Totally, hindi ko na po siya binayaran dahil malaking pera po yun para sa akin na hindi ko naman basta-basta makukuha lang kung saan-saan unless na paghihirapan ko. So, umabot na nga po siya guys ng 6 months overdue. So, within 6 months lang po guys ay umabot na po kaagad ng 24,905.4. Hanggang nga po guys ay umabot na po siya ng 30 months to pay. So, magti 3 years na po siya na unsettled ito. After 6 months ko na hindi ko na po siya nabayaran, nag-stop na po siya doon sa 24,905.4. So, umabot na po siya guys ngayon ng 30 months. So, hindi na po siya tumaas. Dahil nga po, na-forward na nga daw po ito doon kay MBA Consult Limited na siya namang naniningil sa akin. Kaya naman guys, dito pa lang sa pinakita ko sa inyong example na ito, dito nyo na po kaagad marirealize, ma-analyze nyo na rin na ganito na po kalaki interest na pinatong nila doon sa 3,000 pesos lang na nakuha ko. So, kayo na po mismo ang mag-judge. Kayo na po yung magsabi kung safe pa rin po ba or legit pa rin po ba na hiraman ng pera ito si Cash Express ngayong 2025. And additional po dito guys, meron po tayo ditong kinuha na mga proof na galing mismo doon sa mga kapwa natin borrower na actual na naka-receive at actual na naka-experience ng ganito pong case sa akin at sabi nga po sila, makakapag-proof po sila na sobrang laki nga po yung interest nito ni Cash Express. Hindi na nga po ito 0% interest. Sabi niya, first loan, may offer na 2,000. Akala ko 2K talaga kasi kahit may 250 na processing fee. So, 500 lang pumasok sa GCash account ko at nalugi na daw siya dahil 750 ang ibabalik niya within just 7 days. So, 0 interest daw pero may 250 na processing fee. Ito din, sabi niya, ako first load dyan, 500 automatic pasok sa GCash. Tapos, may interest na 300 plus for 7 days. Tapos, di na nagpa-reloan. So, yun. So, nagbudol na siya or na-scam na siya ni Cash Express. So, hindi na po siya nasunod doon sa kung ano yung nasa advertisement niya na 0% interest on the first loan. Hindi na pala ito nasunod si Cash Express sa kung magkano yung na-approve sa'yo. Siyempre, na-expect mo yun din yung isi-send sa'yo. But then, the moment nga po na mag-send sila ng pera, ay hindi na po mismo kung magkano yung na-approve sa'yo. So, nakadepende pa rin sa kanila kung magkano yung isi-send nila sa'yo. Ito pa, sabi niya, grabe itong loan apps na to. So, nakahiram ako ng 20,000. Tapos, nakaka 3 times na akong nagbabayad ng 5,000 plus di pa yun nakakaltas. Di ko pa na-gets yung computation nila. Pero yun yung naging installment. Ito pa, sabi niya, ako nga 10,000 hinihiram, tapos 500 ang dumating. So, kakaloka, scam na loan, yan. Ito pa, sabi niya, same issue po sa akin. So, 18,000 yung nahiram ko, tapos 1 month overdue, nasa 43,000 na ngayon. So, tawag ng tawag, text ng text, tapos pinipressure pa ako sa pagbabayad. Sobrang laki ng interest. Ito din sa kanya, sabi niya, actually, nagpadala na sila sa akin ng letter na need ko na daw po magbayad kahit paunti-unti. So, 6,000 lang nahiram ko, umabot ng 48,000 plus. Pinilit ako nang tumawag sa akin na kahit unti-untiin kong bayaran. Kahit 1,000 lang or 1,005 kada Wednesday hanggang sa mabayaran ang 48,000 pesos. So, grabe, so sobrang laki. And ito pa, sabi niya, hala, ang laki naman. So, same 6,000 po yung utang ko. Tapos ngayon, 2 days overdue lang, ay naging 7,900 na kaagad. What if di mabayaran? So, na-stress na po ako araw-araw. Ito din, sabi niya, grabe interest nila. 6,000 ang na-loan mo. After 5 days, nasa 12,000 na agad. So, tumawag agad agent nila, galit na galit talaga. Maghihirap ka talaga dyan, sobrang laki ng interest. Halos lahat nga po guys nang nababasa ko about po dito kay Cash Express, doon po sa mga feedback ng mga nakahiram na sa kanila ng pera, truly po,
almost negative po talaga yung feedback nila. So, nandoon na tayo na mabilis na silang mag-approve, mabilis ka ditong makakahiram ng pera to the point na kabaliktaran naman, sobrang kang pahirapan pagdating na sa bayarin dahil sobrang laki ng interest. Sa case ko, hindi po ako dito naka-experience ng harassment kay Cash Express. On that nga po, may stress ka lang po talaga dito hanggang sa punto na ma-depress ka na lang, hindi ka marunong mag-handle ng iyong sarili or emotion dahil nga po sa sobrang laki ng interest nila. So, ito yung part na hindi mo talaga magugustuhan. Bigla-biglang paglobo ng iyong babayaran. So, ayan guys. So, kayo na po mismo mag-judge kung legit at safe pa rin bang mahiraman ng pera sa Cash Express. Dahil dito ay galing na po ito mismo sa mga naka-experience na po na nakahiram ng pera dito sa kanila. So, tip ko lang po guys, kapag kayo nga po ay manghiram ng pera dito kay Cash Express, bayaran nyo na po kaagad. So, wag nyo na pong piliin yung ino-offer nila na installment basis o yung prolongation na sinasabi nila. Dahil doon po kayo tatagtarin ng interest at malulubog po talaga kayo dito sa pagkakautang. So, kung may pambayad na po kayo, kung kailan yung due date nyo, bayaran nyo na po kaagad. Huwag na po kayo mag-antay na ma-overdue pa po kayo dito. Dahil everyday po dito, meron pong 1.99% si Cash Express na dinadagdag doon po sa iyong overdue amount. Pag pinagsama-sama po yun, malaki na po yun. Depende pa po nga po yan sa loan amount na na-approve po sa inyo. Kaya nga guys, if ever nga po na isa ka dito sa mga magta-try out pa lang na manghiram ng pera kay Cash Express, abay, tamang-tama naman na napanood mo yung video na ito para naman at least prepared ka na. If ever nga na mag-uutang ka pa dito, alam mo na yung magiging consequences the moment nga po na ma-overdue ka dito ng pagbabayad. And dito naman, sabi ko nga po, maganda dito manghiram dahil agad-agad makakakuha ka ng pera dito. But then sabi ko nga, may mga moment, may mga times na after ka na magbayad dito, hindi na po sila nagpapautang. Dahil nga po yung tactics nila dito, i-approve ka ng malaking amount, and then pagdating doon sa disbursement amount ay hindi naman po yung eksaktong loan amount, approval amount ang isisend sa'yo dahil nakadepende sa kanila kung magkano lang yung ipapahiram nila sa'yo. Kaya nga guys, isipin nyo, aralin nyo, kung still ay magtitiwala pa rin po kayo dito ang manghiram ng pera kay Cash Express. Para naman at the end of the day, wala ko yung pagsisisihan katulad namin na naka-experience na po na nakahiram dito ng pera at till now ay nagre-regret dahil nga po ito yung naging resulta ng ma-overdue tayo dito ng bayad. Yun na rin po mismo ang mag-judge kung safe pa rin po ba or legit pa rin or worth it pa rin na manghiram ng pera dito kay Cash Express. So, and guys, so marami pong salamat. Napahaba na po ito na pag-uusap po natin. Sana po at least naging makatuturan yung pag-uusap natin na ito. Nabigyan din po kayo ng magandang information regarding dito kung safe pa rin po ba or worth it pa rin na hiraman ng pera si Cash Express ngayong 2025. Thank you so much guys. Marami pong salamat. God bless po. Bye-bye.